Come and hike Mount Batulaw with me. Hi darlings! Good morning! Hindi na ako nakapag-take ng video during our pickup time, pero umalis kami sa Manila is 12:30 AM na. Dumating kami ng mga 3:30 and started the hike by 4 AM. By the way, Mount Batulaw is located at Batangas City. Before the hike, nagkaroon lang kami ng short orientation and short prayer for our guidance. And of course, ako na yung nag-volunteer to lead the prayer. Sobrang dilim pa talaga when we started the hike, and of course, we really need flashlight so that we can see the trail, kasi kung wala, sobrang dilim talaga kasi wala namang mga lamppost doon. That moment, papunta pa lang talaga kami sa start ng trail. Kaya marami pa kaming nadadaan ng mga bahay-bahay and bawal pa kami mag-ingay kasi marami pang tulog, diba? Sana all. So ayan, kakarating lang namin dun sa pinaka-start ng trail and look at them. Nagpapawisan at mga pagod na agad. 25 minutes din yung inabot bago kami makarating dyan. Yan pala yung core namin. Dyan na mag-split yung way ng old trail sa new trail, and yung sa amin is sa new trail lang kami. Actually, gusto pala namin dapat sa old trail, pero ang na-register lang is for new trail. Mas mahirap at mas exciting daw kasi sa old trail, so we want the trail. So next time, balikan natin mag-old trail tayo. At exact 5 AM, nakarating na kami sa unang pahingahan namin. Nagstay lang kami dyan for 3 to 5 minutes, and yung iba naghubad na ng jacket kasi naiinitan na daw sila, including me. Pero sobrang mahangin guys ha, sobrang lamig din talaga. Pero dahil sa pawis, mapapahubad ka talaga ng jacket. Nang time na yan is kumuha na ako ng mga paraphernalia ko. I have jellies and I have marshmallows, and nag-share ako sa kanila. Ito yung view. Alright, let's continue the hike. At first, sobrang chill lang talaga namin. Akala namin ganun-ganun na lang ang lahat. Kaya chill lang din yung mga kwentuhan namin. Nakakatawa pa kami. Nagbibiru-biruan pa kami nung kung ano-ano. Yun pala, pinag-warm up lang kami. Malalaman nyo kung ano yung sinasabi ko later. Sinuot ko pala ulit yung jacket kasi malamig talaga yung hangin, guys. And lamigin akong tao. Saktong nakakaramdam na din ako ng mas malakas na hangin na. And maririnig yan sa mga clips na unti-unti nang lumalakas yung hangin. At 5:16 AM, narating na namin yung mini campsite dito, and as per Kuya, this is Camp 7. Doon ako nagulat kasi more than 1 hour pa lang kaming nag-hike. Yes, narating na namin yung Camp 7. Ibig sabihin, hindi namin napansin yung Camp 1 to 6. Ganun lang ka-chill yung pag-akyat namin dito sa Mount Batulaw. Nung una, okay. Kung mapapansin nyo sa video, unti-unti na din nagiging visible yung fog. And the wind, mas nagiging strong na siya. Unti-unti na rin nagkakaroon ng mga elevated area. And ayun, dito na pala mag-i-start ang tunay na hike. Dito bahay niyo, ito saan ka bumili na suka. Ito mo dyan sa loob. Ang sarap! At ayun na nga guys, at 5:27 AM nakarating na kami sa Peak 9. Katulad ng sabi ko, sobrang nagulat kami na nasa Peak 9 na pala kami at di namin napansin yung mga ibang peak. Kasi sobrang chill lang talaga. Nakakapagbiruan pa kami. Nga pala, may dalawa kaming tour guide. Ayan si Kuya yung una, yung isa is mamaya nyo makikita. After Peak 9, dyan na pala namin mararanasan yung matatarik na lugar na kailangan na talaga namin kumamit ng mga rope. Kasi sobrang lakas na rin ng hangin and yung fog is talagang manlalabo na. Kailangan na rin namin ng guidance talaga ni Kuya dyan. And sobrang bait niya kasi inaalalayan niya kami isa-isa. May mga rope na nakakabit sa mga lugar na to kasi sobrang tarik na rin talaga niya. And madulas nga siya kasi mabato. Isang maling tapak mo lang, pwede ka dumaos pababa at mahuhulog kayong lahat. It's important na nagdala rin pala ng gloves. And yung gloves ko, hindi ko siya agad nasuot. Hindi ko rin siya nakuha agad kasi nasa loob siya ng bag ko. So, later ko na lang siya isusuot. For now, tis-tis lang muna tayo. Ingat na lang na hindi magasgasan yung kamay natin. Kasi yan ang puhunan natin sa lahat, lalo na sa trabaho. Dahan lang, dahan. Okay ko. Ilonggo pala si Kuya. Paano mo naman nasabi na ilongga ko? Kung mapapansin nyo pala guys, is ako yung nasa unahan ng pila. Gusto ko, it's either may isa lang tao sa unahan ko or ako talaga yung una. Gusto ko kasi kung may experience kami, ako yung unang makaka-experience. Bida-bida kasi ako eh. Hindi. Ayun nga, ayoko sa bandang hula. Gusto ko nasa unahan ako. Isa natutulog tayo? Andito tayo? Sa puntong yan, sinabi ko na sa sarili ko na, okay, tapos na yung chill badge. By the way, 5:39 AM na, and nandito na kami sa Peak
10. Sabi nga ni Kuya, nandito na kami sa exciting part. And ayan na nga yung exciting part na sinasabi niya. Naranasan na namin yung napakalakas na hangin with fog. Kung ano yung nakikita nyo sa camera, ganyan din yung vision namin. And yung hangin niya is sobrang lamig. And dahil nga malit akong tao, nadadala-dala talaga ako ng lakas ng hangin na yan. Kaya tinanggal ko yung hoodie ko. Medyo delikado kasi pag nadala ka, pwede kang ma-out of balance. At kita nyo yung nilalakaran ko, konting maling hakbang mo is mahuhulog ka talaga sa bangin. Hindi lang siya kita ngayon kasi madilim pa. Yes, rocky siya, mabato talaga siya. Mabuti na lang talaga at inaalalayan namin ng isa't isa. And yung tour guide namin is di kami iniiwanan. Hindi katulad nung nakaraan naming tour guide talaga sa Mount Ulap, hinahayaan lang kami. Ay, nanggigigil na naman ako pag naaalala ko. Joke! By the way, darlings, it's important na may maganda rin kayong sapatos, matibay at makapal na socks. Kasi given na rocky siya and madudulas, sasakit talaga yung daliri nyo sa loob. And pwedeng mamatayan. Sige kayo. Also, hindi recommended na naka-shorts kayo dito. Hindi katulad ng coordinator namin naka-shorts. O, diba? Kung saan nilalamig siya, nahahampas din ng mga bush yung binti niya. Almost all of us wearing cargo pants, leggings, to avoid scratches, of course. And makagat ng kung ano-ano. Kaya, in-advisean din kami na magdala ng first aid kit in case of emergencies. Grabe Ate Nisi. Sobrang foggy. Yes. Hello. Ay, hello. Hey, nakakatakot. Mangin. Ako naman. Titira. Oo nga pala guys, yung mga kasama namin is hindi namin talaga sila kilala, pero may kilala na din kami yung mga nakasama namin last hike. Joiners lang kami dito, kami ng kapatid ko at yung kawork niya. At ang nakakatuwa doon, kahit hindi namin sila kakilala personally, inaalalayan nila kami kapag kailangan namin. At syempre, ganun din kami sa kanila. Kaya yung mga gusto dyan na maka-experience ng organic encounter, big opportunity to sa inyo. Or kung gusto nyo rin makakilala ng mga bagong friends. By the way, ayan, kung merong mga pababa, marami ring pataas. Kaya if you're planning to hike here, importante na nakapagpakondisyon kayo ng mga katawan nyo at ng legs nyo. Hindi kasi talaga siya madali, promise. Lalo na kung ito yung first ever hike nyo. Dito namin nasabi na pinag-warm up lang pala talaga kami kanina at ito na yung hinahanap naming thrill. Time check pala guys, it's 6:02 na. And magtatanong na namin yung song. Pero kung kailan malapit na kami, doon pala namin may experience yung ganito. Ayan ha, masyado pala namin minaliit itong magbatulaw. Pero the best talaga guys. Kung gusto nyo talaga ng thrilling adventure, dito kayo. And para sa akin, yes, kumpara sa Mount Ulap, mas beginner friendly to. Kahit na mas minami siyang paakyat and batuhan. Nalimutan ko na rin kunin yung gloves ko. Kaya medyo sumasakit na yung mga palad ko sa pagkapit sa mga bato. And medyo naging hassle na din sa trekking pole ko. Kasi mas okay pala na wala akong hawak. Pero imagine, nakakapag-video pa ako, nakakapag-vlog pa ako ha. Ganun kayo ka-importante sa akin at ma-share yung experience ko sa inyo. And ayan guys, unti-unti nang lumiliwanag at unti-unti na rin namin nakikita kung saan kami papunta. Maganda na rin yung mga view kahit medyo foggy, sobrang lamig pa rin. At kita nyo naman, sobrang gulo na ng mga buhok namin at sobrang dumi na ng mukha namin sa sobrang hangin. Pero nafe-feel na namin yung pupuntahan namin. It's really worth it. Alam talaga namin na medyo mapapaaga kaming dumating sa summit kasi maaga rin kami umalis. Pero napag-usapan na pagdating sa summit, doon na lang kami magpapahinga, kakain, and doon na namin naantayin yung sunrise. Pagdating namin doon, nagulat din kami kasi akala namin kami na yung naunang grupo. Yun pala may mga nauna na at may mas maaga pang dumating sa amin. Kaya ang ginawa namin, yes, nag-picture lang kami and medyo nagutom na rin kami so nagkain-kain na lang din kami ng mga baon namin. So kung foggy sa mga dinaanan namin, mas foggy dito sa summit. Praying na lang talaga kami na pagbigyan kami ni Lord ng clearing. Kasi yun naman talaga yung pinunta namin dito, yung magandang view. And of course, we wanted to experience the Sea of Clouds. Pero mukhang Sea of Clouds lang yung may experience namin sa sobrang daming tao. Yun pala yung kapatid ko. And habang nagve-video ako, napansin ko yung ilong niyang sobrang dumi. Dahil nga sobrang fog and sobrang alikabok, hindi naman talaga yan may iwasan. Naglinis na lang talaga ako ng ilong. And mas worse pa sa ilong niya, yung nangyari sa ilong ko. Pero syempre, hindi ko napapakita sa inyo, baka mamaya i-bash pa ako. Cheers! And ayan na nga guys, unti-unti na nag-sunrise. And yes, I am so excited and I am so happy. Wala talagang mapagdagyan yung happiness ko nung nandyan ako. Kasi I love sunrise and I love sunsets as well. Kasi nakakapil talaga ako ng peace. Para akong batang sobrang natutuwa dun sa Sea of Clouds na pinarani sa amin. Although hindi pa ganun ka-clear masyado yung view, pero sobrang saya na ako sa sunrise. And of course, ayan!
pinapakita niya siya unti-unti. Ito na yun. Ito na yung inakyat natin na. And syempre, dahil naandyan na yung inaabangan naming magandang view, nandyan na din magsisimula ang walang katapusang picture taking. Syempre, yan yung mga kasama namin. Syempre kami rin, magpipicture-picture din. Meron din mga nag-emote, mga nag-video, and of course, merong may kumakain din. Yan, shoutout sa isa naming kuya, si Kuya Melvin, na nagutom na siya. At syempre, sa core namin napakasipag kumuha ng magagandang pictures namin. Ay, diba, nainggit na rin ako kay Kuya Melvin, so kumain na rin ako ng bangong concentrate. Pantawid gutom lang dapat yan, kasi may baon namin kaming kanin. Pero ayun, dahil pagod na rin sila, naisipan na namin kainin yung mga baon namin kanin, at may baon din silang adobo pala, guys. I don't care about how I look na that time, kasi gutom na ako. Pero feel ko na talaga yung lagkit sa mukha at sa buhok ko. After ko kumain, doon na lumabas yung energy ko, and na yun, nakapagkulitan na ako sa mga hindi ko kilala. Aray! Ang sakit! Aray ko! Wag! Mahal ko pa siya. Aray ko. Aray ko. Ibaba ka na nga. Marupok ka pala. No? Taga dito ka, kuya. Bakit? Taga dito. Ah, okay. Ha? Talaga? Ikaw ba yun? Ay, nakataki pa yung mukha. Ay, paano ko malalaman? Hindi, pero tanda kay shorts niya. Ano, pek-pek short. Diba? Kasi ikaw lang nakita ko nakapek-pek short. Siyempre. Ay, nakasama ba yan sa leggings? May pasensya. Naging leggings pala lalaki? Kuya? Bakit? Di ba babakat ang itlog pag naka-leggings ang lalaki? Ah. Depende kung malaki ang itlog. Magsasandal. Ano po yan? Pumapatol daw po namin na napatol. Ala! Ito! Ano rin po kayo? Bading po ako eh. Magkakalahi kami. Ay. Mahal ko pa! Kakabreak lang po. So, ayan guys, yan pala si Kuya na kanina pa ako kinakausap. Na tour guide pala namin. Siyempre, nag-picture taking na kami dyan sa logo ng Mount Batula bago kami bumaba. Nakapagpahinga na kami at nakapag-recharge, kaya ready na kami bumaba. Ayan, sino ba yan? Talagang nag-selfie ka pa talaga. Sobrang happy ng heart namin kasi pinagbigyan kami ni Lord na may clearing kasi nawawalan na kami ng pag-asa kanina na magkaroon ng clearing at makita namin yung magandang view. Almost 1 hour din kami nag-intay, and I can say na it's worth the wait talaga. Bumaba na kami pero marami pa rin kaming nakakasalubong na paakyat pa lang sa summit. Swerte sila and malas at the same time. Swerte kasi hindi na nila kailangan maghintay ng clearing kasi cleared na. And medyo malas ng konti kasi sobrang dami ng tao sa taas, and bukod pa doon, medyo umiinit na dahil patirik na yung araw. Ayan, pababa na kami, and dito na ulit magsisimula yung peligro natin. Alam nyo ba, darling, na mas mahirap para sa akin yung pababa? Yes, para sa akin mas mahirap yung pababa kaysa pagpaakyat kami. Syempre, dahil masakit na yung mga paa namin dyan, ang yuko ko namin parang mamamatay na. Pero kung i-compare kanina nung paakyat kami na walang magandang view, mas nakakagana naman ngayon kasi kitang-kita mo na lahat ng view ngayon. At kitang-kita mo na rin kung saan ka mauhulog once na nagkamali ka ng tapa. Kaya doble ingat din talaga kami. Anyways, time check, it's 8:53 a.m. kami sa summit ng 8:44. So for sure, lunch time, nasa baba na ulit kami. Ayan yung kapatid ko, sabi niya, hindi alam ni tatay na ganito yung pupuntahan ko. Alam niyang mag-hiking tayo, pero hindi niya alam na nasa bingit na pala tayo ng kamatayan. Kami lang guys, mahilig ding mag-hiking yung tatay namin, lalo na sa iba-ibang bundok dun sa Laguna. At isinasama niya kami dun, kaya nga medyo sanay talaga kami sa mga ganitong akyatan. Lagi kasi kami nagja-jogging tuwing umaga, and nakailang hiking na din kami papunta sa Kilangin Falls. Sobrang ganda din dun, ayan, guys. Makikita nyo na yung mga mukha ng mga kasama ko kasi kaninang umaga hindi nyo sila makikita kasi bukod sa nasa huli madilim sila at hindi na rin kami makapaghintayan at mag-video sa isa't isa. Pero actually, ngayon ko lang din nakita yung mga mukha nila kasi kaninang umaga antok na antok pa rin ako pag start namin
ng hike. Ewan ko ba, pero nagugutom na naman ako. Mas nakakagutom rin talaga tong pababa eh. Sa pagbaba namin, nararamdaman na rin namin yung init ng araw. Buti na lang nakapag-sunscreen kami kasi for sure masusunog yung mga mukha namin kung hindi. Kahit simangot na ang mga mukha dahil sa init at sa gutom. Siyempre, hindi papayag si Nisi Rosella na malungkot tayong lahat. Kaya ayan, patawa pa rin siya ng patawa. Kahit nahihirapan na hindi pa rin pwedeng hindi siya magpapakita ng kakulitan. Lipat ka sa kabilang row. Hindi na uubos ang social battery. Pero ewan ko lang mamaya. For sure din talaga pagod na yan siya pag uwi niya. Pero mabilis lang ako mag-recharge guys ha. Konting suhol lang ng pagkain. Okay na ako ulit. Sige, go. Yes, hello. Sige. Please unsubscribe. Time check, it's 9:38 AM and sabi ni Kuya, medyo malapit-lapit na daw kami. And oo nga pala, sabi ni Kuya is anniversary daw ngayon ng New Trail, so merong libreng pagkain pagdating sa campsite. Ayun, naswertehan pa nga ng maraming pagkain at libre. Pero hindi na ako kumain doon guys. Kinuha ko na lang yung time para makapag-freshen up ng content, magpunas ng mukha para pagbaba ko, hindi ako ganun kadumi. Sadyang nauuhaw na lang talaga ako, kaya nainggit ako dun sa mga bumibili ng buko juice. And buko is one of my favorite ko talaga ang buko shake. And this one is a fresh buko. Ang konti lang ng laman nung nakuha ko na buko, pero okay lang yon kasi yung inumin na naman yung gusto ko. Sinubuan ko na lang din yung kapatid ko. And ayan, simut sarap talaga siya dyan. Yay! Ayan, malapit na kami talaga sa baba. Nakikita ko na yung mga kabahayan. Dahil nandyan na kami sa kabahayan, ibig sabihin malapit na kami doon sa parking. Ng ano ko, ng mukha ko. Pinunas ko lang yan sa mukha ko. Grabe face yan. Face pa ba yan? Parang basura na. Thank you. And yeah, finally, nakababa na kami. Akala ko talaga sobrang itim ko na. Pero libag lang pala yon. Kasi look, after ko maligo, okay na ulit yung face natin. Fresh na ulit and maliwalas na sa pakiramdam. Parang ang sarap na matulog. Pero may side trip pa kami papunta sa Calaruega. Ay, di ko alam, basta Calaruega Church. Pero bago kami umalis, bumili muna ako ng souvenir. Ayan, keychain na balisong. Sobrang cute niya. And keychain. Pwede talaga siyang gamitin pang self-defense. And yeah, nakapag-freshen up na lahat and preparing. Pero sabi ko kanina, diba, nagugutom talaga ako. And di ako nakapagpipigil, nagpabili ako ng ice cream. And nagulat ako kasi may regalo daw sa akin yung kapatid ko. Nagulat ako, may binigay siya sa aking book. Wow, thank you. Biblia. And kung hindi nyo alam guys, I'm not a bookworm, pero mahilig akong magbasa. Kaya thank you sa kapatid ko dyan na palagi kong inaaway. Ano ba yung apo? Totoo ba ito? Tingnan mo. Circle, dalawa talaga yung apo nito. Hindi, nami ako sa'yo. Ay, hindi. Wala. And ayun nga, biyahe na kami pa uwi pagtapos namin pumunta sa church. Sleeping na din yung mga kasama ko sa loob ng van. So yeah, I think that's the end of the video. Thank you for watching my mini vlog kasi ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog. You can follow me for more adventure and comment na lang kayo dyan sa baba kung may mga tanong kayo about our hiking. So ayun, thank you so much for watching. Again, this is your mini vlogger na bading, Nisi Rosella. Bye!